Dahil pabor sa pangkat nila Tandang Lauryo ang gabi, kung kaya't sila na mismo ang nagboluntaryo na magbantay sa pagpapahinga ng mga albularyo. Hindi naman noon tumutol sila Maestro Florante, subalit napagpasyahan nila na may isa sa kanila ang sumubaybay sa pagbabantay, nang sa gayoy magawa sila nitong maabisuhan kung sakali mang merong maganap na pangyayaring hindi inaasahan. Habang nagpapahinga ang mga albularyo, tanging pag-iikot lang naman sa paligid ang ginawa ng iilang mga gabunan. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang pag-iikot nila Tandang Lauryo nang lumapit sa kanya si Ibrahim at ang dalawa nitong kapatid. Ginoong Lauryo, kami naman ho ang magbabantay. Magpahinga na muna kayo. Wika ni Ibrahim. Matapos itong marinig ni Tandang Lauryo, agad naman niyang inutusan ang kanyang mga gabunan na bumalik na sa lugar na kanilang pagpapahingahan. Bago niya tuluyang nilagpasan si Ibrahim, mariin niya itong binilinan tungkol sa mga elementong nagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na sila Tandang Lauryo sa lugar na maaari nilang pagtulugan. Panatag naman sila noon kahit papaano sa kadahilanang sila Ibrahim ang nagbabantay sa buong paligid. Hindi pa man noon nakakapikit ng mga mata sila Tandang Lauryo, bigla naman silang napabalikwas nang makarinig sila ng isang napakalakas na pag-ungaw sa buong paligid. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang tunog na nililikha ng ungaw na yon ay parang sa isang baboy ramo na dahan-dahang kinakatay. Ilang segundo ding nanatili ang tunog na yon hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Matapos ang mga pangyayari, agad namang dumating si Maestro Florante sa lugar na kanilang hinihigaan. Dali-dali sila nitong inutusang magsipaghanda sa kadahilanang nalalapit na ang pagsalakay ng mga Bertudes. Sa pagtayo noon nila Tandang Lauryo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 3 dambuhalang mga nilalang na nananalasa sa kagubatan. Patungo yun sa direksyong kanilang kinaroroonan, kung kaya't agad naman sila doong nagsilikas. Paglalarawan ni Tandang Lauryo sa mga nilalang na yon, halos maihahalin tulad mo ang kabuuang wangis nito sa isang elepante. Subalit, ang pinagkaiba lamang ng nilalang na yon sa isang ordinaryong elepante ay meron itong pangil na animoy singtibay ng bakal. Walang puno ang kayang salagin ang pangil nito na siyang nagdudulot ng matinding pinsala sa kagubatan. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasipat nila Tandang Lauryo ang kabuang estruktura ng nilalang. Pagsilay niya sa itaas na bahagi nito, doon niya nakita ang isang Bertudes na nakaupo sa ulo nito. Kulay berde ang mga mata ng nilalang na yon, na para bang yun ang kanyang nagiging paraan para makontrol ang mga ito. Maya-maya pa, bigla na lamang tumitig sa kanila ang Bertudes habang dahan-dahan namang humaharap sa kanila ang dambuhalang halimaw. Sa pagbaba ng Bertudes sa lupa, agad naman itong lumapit sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo habang nagwiwika ng, "Magandang gabi, mga panauhin. Maaari ba akong makahingi sa inyo ng kakarampot na minuto? May mga bagay lang akong nais na iklaro." Wika ng nilalang habang patuloy na nakatitig sa pangkat nila Tandang Lauryo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang lumitaw sa likuran ng dambuhala ang halos hindi mabilang na mga Bertudes. Sa puntong yon, agad namang napagtanto nila Tandang Lauryo na maaaring malagay sa peligro ang kanilang pangkat. Kung hindi sila makakaisip ng paraan para malabanan ang mga ito, maaaring yun na ang maging sanhi ng katapusan ng kanilang mga buhay. Maya-maya pa,
Bigla namang nagpakilala ang Bertudes na yon bilang isa sa mga pinuno ng imperyong kanilang itinatayo. Sa pagpapatuloy ng pagpapakilala nito, doon nalaman ni Tandang Lauryo na merong palang 10 matataas na Bertudes ang namamahala sa bundok na yon. Matapos makapagpakilala ng nilalang, bigla namang nagulantang sila Maestro Florante nang biglang tumawa si Tandang Lauryo ng napakalakas. Ibig sabihin ba niyan, nasa 10 Bertudes na namamahala rito, ikaw ang pinakamahina? Hindi ka ba nahihiya sa posisyong iyong ginagampanan? Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy na humahalakhak. Nang marinig naman ito ng Bertudes, bigla itong nag-angil at kasabay nito ay ang pag-amba ng pagsugod ng dambuhala nitong alaga. Oh, ako nga ang pinakamahina. Ngunit ang aking kakayahan, sapat na para durugin kayong lahat. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon para makausad sa aming pugad. Mariing sagot naman ng Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod sa kanila ng dambuhala nitong alaga. Sa puntong yon, wala nang pagpipilian sila Tandang Lauryo kung hindi gamitin ang kanilang bilis upang maiwasan ang nilalang. Sila Ibrahim naman noon, tinangkang pigilan ang nilalang sa pamamagitan ng pakikipagtagisan ng lakas dito. Habang patuloy nilang pinipigilan ang pagsuwag ng nilalang, dali-dali namang sumugod ang ilang mga albularyo sa Bertudes na kumokontrol sa halimaw. Sa paglapit ng mga ito, mabilisan namang sumugod ang iilan nitong mga alipores na patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Dahil sa pangyayari, kung kaya't nahirapan ang mga albularyo na makalapit sa kinatatayuan ng isa sa 10 pinakamataas na Bertudes. Si Maestro Florante naman noon, ninais na tulungan ng kanyang mga kasama nang sa gayoy maiwasan nila ang katakot-takot na pinsala. Sa pag-umpisa ng digmaan, nananatiling nakatayo lang naman ang pinunong Bertudes habang patuloy na humahalakhak at nagwiwika ng, "Maaring ako nga ang pinakamahina sa aking mga kasama. Pero sigurado ako na sa lahat ng mga nilalang na naririto, ako ngayon ang pinakamalakas." Matapos nitong makapagwika, agad naman itong inutusan ang mga Bertudes na nasa kanyang likuran na lipulin ang lahat ng pangkat ng kanilang kalaban. Sa puntong nakapagbigay na ito ng utos, mabilisan namang sumugod ang 7 nilalang na kabilang sa kanyang pinakamauhusay na mandirigma. Pagsipat doon ni Tandang Lauryo, mabilisan naman siyang nagbigay senyales sa kanyang mga gabunan upang salubungin ang mga ito. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang biglang magpalit ng anyo sila Tandang Lauryo habang mabilisang nananakbo. Animoy isa sila noong pangkat ng mga dyablo na dahan-dahang iniwan ang kanilang pagbabalat kayo. Sa paglapit nila sa mga Bertudes, mabilisan naman nila itong sinunggaban habang patuloy na inuundaya ng saksak. Pinili nilang hatiin sa 2 grupo ang pangkat ng mga ito nang sa gayoy madali nila itong malilipol ng hindi gaanong nahihirapan. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa isang Bertudes na tumatakbo papalapit sa kanya, agad naman niya itong sinalubong kasama ang kanyang alagang sigbin. Subalit, hindi pa man siya nakakalapit sa nilalang na yun, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang kulay kahel na nilalang na lumitaw sa likurang bahagi nito. Pagbungad ng nilalang na yon sa kanyang mga mata, doon niya nakitang isa yung uri ng mga lobo na kalimitang nasisilayan sa mundo ng mga engkanto. Kilala niya ang ganoong uri ng mga nilalang
sa kadahilanang nakita niya na ito sa kapre na dati niyang pinagsilbihan. Nang masipat ito ng sigbing kanyang alaga, bigla naman itong nag-alulong at mabilisang tumungo sa harapang bahagi ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, tuluyan nang sumugod ang sigbing kanyang alaga na parabang ang nilalang na pagmamay-ari ng Bertudes ay isa sa mga nilalang na itinuring niyang biktima. Sa puntong yon, agad namang sumugod si Tandang Lauryo nang sa gayoy magawa niyang maprotektahan ang sigbin sa kamay ng Bertudes. Paglapit niya sa kinaroroonan ng kanyang kalaban, agad naman niya itong sinunggaban at mabilisang inundaya ng saksak. Nagpagulong-gulong sila noon sa lupa hanggang sa dumating ang puntong nakahanap na ng pagkakataon si Tandang Lauryo na maundayan ito ng saksak. Nang matunugan ito ng Bertudes, mabilisan naman itong sinalag ang kuko ni Tandang Lauryo sa pamamagitan ng pagpapalitaw ng isang harang sa kanyang tagiliran. Sa pagpapatuloy ng pag-unday ng saksak doon ni Tandang Lauryo, bigla naman siyang napangisi habang nagwiwika ng, "Napakahusay ng iyong abilidad. Magagamit ko ang kakayahang yan sa mga susunod kong laban." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang patuloy na pag-atake ni Tandang Lauryo sa Bertudes. Wala nang nagawa ang nilalang na yon kung hindi ang sumalag ng sumalag hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nanghina ang kanyang abilidad. Pagbasag ni Tandang Lauryo sa harang, bumungad sa mga mata ng Bertudes ang nababaliw na pagmumuka ng pinunong gabunan. Animoy labis itong natatakam sa kanyang tinatangang mutya na siyang labis naman niyang ikinabahala. Maya-maya pa, wala nang nagawa ang Bertudes kung hindi ang umatras habang patuloy na pinipilit ang kanyang sarili na makalikha ng harang. Subalit kahit anong gawin niya noong mga oras na yon, tila ba naging imposible na para sa kanya na gamitin ang abilidad na tangan-tangan ng kanyang mutya. Mukhang iniwang ka na ng iyong mutya, demonyo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Tuluyang ka nang natalo. Tingnan mo ang iyong alaga. Pinagpipiestahan na ng aking sigbin. Wika ni Tandang Lauryo habang itinuturo ang lobo na walang awang nilalapa ng sigbing kanyang alaga. Matapos itong masilayan ng Bertudes, wala na itong nagawa kung hindi ang muling umatake upang ipagpatuloy ang kanilang paglalaban. Naintindihan naman ni Tandang Lauryo ang ginawa nito sa kadahilanang mas mainam na mamatay na lumalaban. Maya-maya pa, tuluyan nang inundaya ng saksak ito ni Tandang Lauryo at mabilisang tinawag ang kanyang sigbin upang makipag-isa sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalong tumindi ang takot na nadama ng Bertudes. Nang masipat niya si Tandang Lauryo na nasa kaanyuan na ng isang demonyo. Bago pa man siya tuluyang makahanap ng pagkakataong makalayo, nagawa na siya nitong mahawakan sa ulo at mabilisang inumpisahan ang paghigop ng kanyang kaluluwa. Sa puntong yon, tanging pagpupumiglas na lamang ang nagawa ng nilalang habang naghihintay ng kanyang kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nakuha ni Tandang Lauryo ang kakayahan ng Bertudes na siyang labis naman niyang ikinagalak. Paglingon niya sa kinaroroonan ng pinuno nito, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo nang masipat niya itong nakatayo na sa kanyang harapan. Bago pa man siya makagawa noon ng pagkakataon para umatake, mabilisan naman siyang tumilapon nang biglang sapakin siya ng nilalang ng napakalakas. Sa sobrang lakas nito, halos kumawala na noon ang diwa ni Tandang Lauryo sa kanyang mismong katawan. Pagtama niya sa katawan ng mga tumbang puno, agad naman siyang tumayo habang dahan-dahang ngumingisi. Pagsilay sa kanya ng pinunong Bertudes,
Mabilisan naman siya nitong sinugod at walang habas na inundaya ng mga pag-atake. Subalit, bigla na lamang itong napatigil nang biglang makita niya ang pagsalag na ginagawa ni Tandang Lauryo gamit-gamit ang pananggalang na minsang tinaglay ng isa sa kanyang mga alagad. Ayon kay Tandang Lauryo, na nakuha niya ang ganoong uri ng abilidad sa isang mutyang napapaloob sa buto ng kasoy. Ordinaryong mutya lamang yon kung iisipin. Subalit kung magawa itong matangan ng isang nilalang na merong malalim na karunungan, magagawa niyang maipalabas ang isang pananggalang na kayang sumalag hindi lang sa espiritual na pag-atake, bagkus ay maging sa pisikal. Maaaring ang napaslang noong bertudes ni Tandang Lauryo ay nagawang buhayin ang mutya ng kasoy bago ito tuluyang lasunin. Maya-maya pa, bigla na lamang napatayo si Tandang Lauryo habang dahan-dahang nilalapitan ang pinuno ng mga bertudes. Alam kong hindi lang yan ang kaya mong gawin. Minsan akong nakaharap ng isang katulad mo na siyang muntikang tumapos ng aking buhay. Ilabas mo na ang iyong itinatagong alas dahil pangako, kinakailangan mo yan sa ating laban. Wika ni Tandang Lauryo sa nilalang. Nang marinig naman ito ng bertudes, agad naman itong sumugod sa kanya habang mabilis ang iniipon sa kanyang mga kamay ang buong lakas ng kanyang mga mutya. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa napakabigat na kamay nito, mabilis naman niya itong inilagan upang makalikha ng isang butas na maaaring magsilbing daan para magawa niyang mapuruhan ang nilalang. Subalit nang akmang isasagawa na niya ang bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang baluting mabilisang kumalat sa katawan nito na nasa kaanyuan ng isang kahoy. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nabalot ng baluting yon ang buong katawan ng bertudes at bumungad sa mga mata ni Tandang Lauryo ang pangalawang anyo nito. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, meron itong dalawang nagsisilakihang kamao na gawa sa pinagtagpi-tagping balat ng puno. Nagniningas din ang loob nito na para bang yon ang nagbibigay ng dagdag na lakas sa nilalang. Hindi na rin gaanong masilayan ang kaanyuan ng bertudes sa kadahilanang nababalot na ito ng napakakapal na balat ng puno. Maya-maya pa, bigla itong tumingin kay Tandang Lauryo habang nagwiwika ng, "Ito ang gusto mong makita, hindi ba? Pwes, pagbibigyan kita." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan niyang pagsugod kay Tandang Lauryo upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na laban. Sa bawat pagbitaw ng mga mabibigat na suntok nito, walang kakayahan ng pinunong gabunan na ito ay kanyang matapatan. Kung hindi niya nagawang makuha ang abilidad ng mutya ng kasoy, maaaring yon ang maging sanhi upang malagay siya sa alanganing sitwasyon. Kahit papaano, nagagawa namang makailag ni Tandang Lauryo sa mga malalakas nitong pag-atake. Kahit gano'n na din ang wangis ng bertudes, nakakapagtaka pa ring nagagawa niyang makipagsabayan sa bilis ng isang pinunong gabunan. Kahit ilang pag-atake ang gawin ni Tandang Lauryo, tila ba nagiging imposible para sa kanya na makahanap ng butas upang mabigyan ito ng isang malubhang pinsala. Nararamdaman na din niya noon ang pagkawala ng talas ng kanyang mga kuko dahil sa tigas ng baluting pumapalibot sa katawan ng bertudes. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumilapon si Tandang Lauryo nang nagawa siyang mapatamaan ng bertudes. Sa sobrang lakas ng pagsapak nito, halos hindi nagawang maprotektahan si Tandang Lauryo ng sigbing nakipag-isa sa kanya. Pagbagsak niya noon sa lupa, mabilisan din naman siyang nilundaga ng nilalang at walang awang pinaulanan ng pag-atake. Sa pagpapatuloy ng pagsuntok nito sa pagmumuka ni Tandang Lauryo, halos magkaroon na ng uka ang lupa na kanyang kinabagsakan.
Pilit man niya noong pigilan ang pag-atake nito, tila ba dahan-dahan ang nawawala ang kanyang lakas para makapumiglas. Kahit ilang beses niya ding gamitin ang pananggalang mutya ng kasoy, nagagawa itong mabasag ng nilalang. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nawala ang ulirat ni Tandang Lauryo sa kanyang katawan. Akala niya yun na ang katapusan ng kanyang buhay, subalit bigla na lamang siyang nahimasmasan nang maramdaman niyang hindi na siya gaanong nasasaktan sa pag-atake ng nilalang. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mga kamay na buong lakas na pinipigilan ang pag-atake ng nilalang. Maya-maya pa, bigla namang bumuelo ng napakalakas si Tandang Lauryo at walang sabi-sabing itinulak ang nilalang papalayo sa kanyang kinahihigaan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman siyang tumayo at mabilisang sumugod sa kinatatayuan nito. Ginamit niya ang bilis at liksi na kanyang tangan-tangan upang magawang mapangibabawan ang labanan. Maya-maya pa, bigla namang nilundagan ni Tandang Lauryo ang uluhang bahagi ng nilalang at mabilisang humigop ng kaluluwa nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, tila ba nagkaroon ng pagkabahala ang Bertudes dahil sa kayang gawin ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, paulit-ulit naman itong nilundagan ni Tandang Lauryo upang nakawin ang natitirang kaluluwa nito na nakakapit sa kanyang katawan. Patuloy namang gumagante ng pag-atake ang nilalang, subalit hindi niya nagagawang madakip ang pinunong gabunan. Maya-maya pa, doon na nga nakaramdam na labis na panghihina ang Bertudes dahil sa patuloy na pagkawala ng kanyang kaluluwa. Sa harap ng pagkatalo, naging desperado na ito para lamang maidala sa huling hantungan si Tandang Lauryo. Nang mapagtanto niyang wala na siyang pagpipilian, napagpasyahan na niyang tawagin ang dambuhalang halimaw upang magsilbing kanyang pangunahing depensa laban kay Tandang Lauryo. Subalit lingid sa kaalaman ng nilalang na ang ginawa niyang yon ang magdudulot sa kanya ng labis na pagkatalo. Sa paglapit ng dambuhalang halimaw sa kanyang kinaroroonan, agad namang nagsilapit sila Ibrahim kay Tandang Lauryo upang magawa ang huli nilang pag-atake. Noong una, medyo nag-aalangan pa ang mga ito, subalit nang maramdaman nilang si Tandang Lauryo ang kumokontrol sa likod ng kanyang anyo, agad nila itong nilapitan upang makipagtulungan. Ginoong Lauryo, masyado hong makunat ang kabal ng halimaw na yan. Hindi ho namin nagagawang masugatan kahit gamitan namin ng mga armas na mayroong tangan-tangang sumpa. Wika ni Ibrahim paglapit niya kay Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod nila sa nilalang upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na labanan. Dali-dali naman noong sumakay ang Bertudes nang masipat niya ang paglapit ng 3 tikbalang. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang sinuwag ng halimaw na yon sila Ibrahim gamit-gamit ang kanyang napakalaking mga pangil. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, hindi nagawang maramdaman ng Bertudes ang dahan-dahang paglapit ni Tandang Lauryo. Dumaan yon sa likurang bahagi ng halimaw upang matagumpay niyang marating ang lugar na kinatatayuan ng kanyang kalaban. Pagsilay ng Bertudes kay Tandang Lauryo, agad naman yung sumugod ng buong lakas at tapang. Sumiklab na noon ang nagnanangis na apoy sa kanyang baluti bilang hudyat sa paggamit niya ng kanyang buong lakas para lamang matapatan ang kakayahan ng pinunong gabunan. Sa paglapit ng Bertudes kay Tandang Lauryo, mabilisan naman siya nitong pinaulanan ng malalakas na pagsuntok habang patuloy na sumisigaw. Walang kahirap-hirap naman yung nailaga ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng patuloy niyang pinapanatili sa kanyang katawan ang pagiging kalmado.
Masyado ka nang nabubulag ng galit mo. Tingnan mo, hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Wika ni Tandang Lauryo habang patuloy na iniilaga ng pag-atake nito. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang nilalang nang masipat niya ang mabilisang paglapit sa kanya ni Tandang Lauryo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang tumama sa kanyang katawan ang malalakas na pag-ataking pinakawala ng pinunong gapunan. Paulit-ulit itong ginawa ni Tandang Lauryo hanggang sa dumating ang puntong nagagawa na niyang maramdaman ang labis-labis na panghihina ng nilalang. Sa unang pagkakataon, nagawa na itong mapaluhod ni Tandang Lauryo sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Matapos niyang masipat ang ginawa nito, agad naman niya itong sinunggaban upang tapusin na ang kanilang duelo. Nang masipat naman siya ng Bertudes, mabilisan naman itong sinalag ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang malalaking kamay. Paulit-ulit naman itong sinunggaban ni Tandang Lauryo hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niyang naramdaman ang dahan-dahang pagkalas ng baluti nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, tanging pagsisigaw na lamang ang nagawa ng Bertudes habang patuloy niyang sinasalag ang pag-atake ni Tandang Lauryo. Halos purong pagsalag na lamang ang ginagawa nito sa kadahilan ng tuluyan na siyang napangibabawan ng lakas ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagkaroon si Tandang Lauryo ng pagkakataon upang mabigyan ng isang malubhang pinsala ang katawan ng kanyang kalaban. Sa pag-unday niya ng isang napakalakas na pagsaksak sa tagiliran nito, agad namang tumagos ang kanyang matatalas na mga kuko na siyang naging sanhi upang magsisigaw ng napakalakas ang nilalang. Maya-maya pa, wala na itong nagawa kung hindi ang magtangkang umatras sa digmaan. Tinawag nito ang iilang Bertudes na patuloy na nakikipaglaban sa lugar upang magkaroon siya ng makakatuwang sa kanyang pagtakas. Nang masipat ni Tandang Lauryo ang pagsidatingan ng mga Bertudes sa itaas ng nilalang, bigla naman itong umatras habang nagwiwika ng, "Isa ka nga sa mga mahihinang uri.